Sinimula na ngayong araw pagpapasweldo sa mga tsuper sa ilalim ng Service Contracting Program. Pero may reklamong ilang mga tsuper. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano ang hinaing ng mga tsuper? Alam mo, Jiggy, tama ka. Ngayon na nga yung unang araw ng pagpapatupad nitong service contracting program ng gobyerno. At ang unang-unang sumali dyan sa programang yan ay itong mga bus dito sa EDSA Carousel. Ano? Kung makikita nga ng mga pasahero, may nakapaskil na mga tarpaulin sa unahang bahagi ng sasakyan na nagsasabing sila nga ay kasali dito sa programang ito. Yun nga lang, may konting reklamo lang yung mga driver na kasali dito. Kasi ang reklamo nga nila ay kakaunti raw yung kanilang kita. Anong nangyari kasi dito, Jiggy, halos lahat ng mga bus dito sa EDSA Carousel bumiyahe ngayong araw na ito. So napakaraming bus, hindi naman talaga ganun karami yung mga pasahero. Kaya bawat bus, kakaunti ang pasahero, kaya kakaunti rin ang kita ng mga driver. Pakinggan natin ang pahayag ng mga driver na nakausap natin. Wala pang 5,000. Mahina. Kasi maraming bus eh. Pangarawan lahat, ilawan kasi maraming bus eh. Ang problema sir, sa amin, sa side namin, manggagawa at saka sa operator, medyo yung oras na ibinigay, kulang. Jiggy, ang isa pang reklamo ng mga driver ay yung requirement na magkaroon ng GPS. Kasi pag meron ito, ay kailangan nilang maglabas ng 500 pesos monthly para dun sa subscription dun sa GPS service. Itong GPS ito yung gagamitin para ma-monitor ng pamahalaan kung talagang bumabiyahe itong mga bus na ito o itong mga pampublikong sakyan na ito. Jiggy. At Gerard, ipit na ipit itong mga driver. Ano naman ang tugon dito ng DOTR? Jiggy, ang sabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, sigurado naman daw na may maiuwing kita yung mga driver sa ilalim ng programang ito at doon pa sa ibang mga programang in-initiate ng pamahalaan, katulad na lang yung nung fuel subsidy program na ibinalita natin kahapon. Hindi raw bababa sa 1,000 piso yung pwedeng kitain ng bawat driver under these programs. Dito sa service contracting program, ang rate na ibinibigay sa mga driver dito ay 100 pesos sa kada kilometrong takbo para sa mga bus, 40 pesos para sa bawat kilometrong takbo naman ng mga modern PUV at saka UV Express, at 30 pesos naman para sa bawat kilometrong itinatakbo ng mga traditional jeepney. Patungkol naman sa GPS, na dito sa issue ng GPS, sinabi naman ng DOTR na hindi na raw obligadong kumuha ng GPS itong mga driver at gagamit na lang daw ng QR code. Pakinggan natin ang sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. The QR code will be given by LTFRB, at least for monitoring. Naintindihan natin na yung mga ibang tsuper natin ayaw talaga ng GPS, ayaw nga po magkaroon ng e-wallet eh. Gusto nila yung cellphone talaga nila, yung maliliit lang po. We always find ways po to accommodate kahit papaano. Jiggy, sa ilalim din itong service contracting program ay mabibigyan din ng 20% discount yung mga commuter. At kung ikaw naman PWD, senior citizen o estudyante, 40% yung discount na pwede mo makuha. So required na magpaskil ng fare matrix sa mga driver para makita ng mga commuter kung magkano yung dapat nilang bayaran. Jiggy. Gerard, sa isang banda, yung mga naisumali dito sa service contracting program, paano sila makakasali dito? Jiggy, pwedeng mag-submit application online yung mga driver o operator na gusto sumali dito. Yung application forms at saka yung iba pa mga detalye like yung mga requirements ay makita dun sa official social media pages ng LTFRB. Sa ngayon, Jiggy, ay 2 to 3 weeks lamang ang itatagal ng programang ito. Kaya naman hihingi daw ng additional budget ang DOTR mula sa Department of Budget and Management para mas mapahaba pa itong programang ito hanggang sa Hulyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe.